Okay, himayin natin to. Sigurado ako, narinig nyo na yung ganitong klaseng kwento. Nag-away-away ang pamilya dahil sa lupa. Yung tipong may kamag-anak na biglang susulpot at sasabihing, "Uy, amin din yan. Pinangako yan sa akin ni Lolo dati." Paano kung nakapangalan lang sa'yo yung titulo? Sa paghihimay natin ngayon, sasagutin natin ang isang napaka-relatable na tanong. Kapag nagkabanggaan ang mismong pamilya at ang papel, sino nga ba ang panalo sa mata ng batas? So, baka napapaisip ka rin ngayon, lalo na kung ikaw mismo ang nakapangalan sa isang titulo. Pwede ba talagang kunin ng kapatid mo o ng pinsan mo yung ari-arian mo dahil lang ang claim nila lupang pampamilya daw yan? Kung feeling nila na tsapuera sila sa hatian, may laban ba talaga sila sa husgado? Paghihiwalayin natin ang mito at katotohanan. Madalas, ang sandata ng mga kamag-anak sa ganitong gulo ay puro laway lang, yung mga verbal na pangako o kwento-kwento mula pa sa nakaraan. Pero itatapat natin yan sa absolute na kapangyarihan ng isang legal na dokumento. Titulo versus laway. Sinong matitira? Spoiler alert, nakadepende yan sa kung anong hawak mong papel. Dito napapasok ang pinakabida ng ating usapan, ang Single Owner Free Patent Title. Sa ilalim ng batas natin, kung hawak mo ang Original Certificate of Title o OCT ng isang residential free patent at nakapangalan lang to sa'yo, as in malinis, walang annotation, walang encumbrance at walang co-owners, boom, ikaw lang ang kinikilalang solong may-ari. Sagrado yung pangalan na nakasulat dyan. Nagbibigay ito ng tinatawag nating legal inviolability. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta magagalaw. Ngayon, kung may isa man kayong numero na dapat laging tandaan, ito yon, ang numerong 1, as in 1 taon. Ito yung eksaktong time frame o oras na bibilangin para yung titulo mo ay maging isang matibay na kuta na hindi na pwedeng gibain ng kahit sino. Ayon sa jurisprudence natin, kapag nairehistro na ang isang free patent at lumipas na ang eksaktong 1 taon mula nung may issue, yung Decree of Registration, pinal na yan. Ang tawag ng mga abogado dyan, incontrovertible. In simple terms, isa na siyang absolute na legal shield. Hindi mo na siya matututulan. Hindi pwede yung bigla na lang may magrereklamong kamag-anak sa barangay para ipawalang bisa ito. Ang tanging exclusion, action for reconveyance. Pero teka, paano kung ipilit talaga ng kapatid mo na ninakaw mo daw yung lupa? Ang batas natin may isang napakahigpit na paraan para subukang butasin yung shield na yon. Ito yung tinatawag na action for reconveyance. Pero grabe, napakahirap patunayan nito sa korte. Kailangan nilang mapatunayan ang 3 bagay na ito. Una, na sila ang totoong may-ari bago mo pa pinatituluhan. Pangalawa, na inagaw mo ito illegally. At pangatlo, ang pinakamahirap, kailangan ng malinaw at matibay na ebidensya ng pandaraya. Hindi uubra yung chismis o hinalala. Para ma-visualize talaga natin kung gaano kahigpit ang batas pagdating dyan, pag-aralan natin ang isang napakadramatikong kaso mula mismo sa Supreme Court. Ang kasong Atienza versus Atienza. Literal na magkakapatid na nagkagulo dahil sa lupa. Ganito ang nangyari. May isang kapatid na babae, si Araceli, at idinemanda niya ang kanyang mga kapatid na lalaki. Ang claim niya, gumamit daw ng manipulasyon at panlinlin lang yung mga kapatid niya para palihim na makuha yung free patent titles ng namatay nilang tatay habang nasa Amerika siya. Ang piling ni Araceli, dapat may 1/3 share silang lahat. Pero hindi nagpatalo yung mga kapatid na lalaki. Ginamit nila yung mismong 1-year rule na pinag-usapan natin kanina. Nag-invoke sila ng Section 32 ng Presidential Decree numero 1529. Sabi nila, teka lang, 1992 pa na issue at nairehistro yung free patent titles namin. Lumapas na ang 1 taon, so indefeasible o penal na yan. At dito natin makikita kung gaano kataas ang standard ng korte. Sabi ng Supreme Court, ang pandaraya at maling representasyon ay hindi kailanman dapat ipagpalagay kundi dapat patunayan ng malinaw at matibay na ebidensya. Boom! Ibig sabihin, hindi sapat na sinasabi mo lang na niloko ka. Kailangan mo ng matibay na pruweba para patunayan yan. So anong naging hatol? Dahil hindi napatunayan ni Araceli na orihinal siyang may-ari at wala siyang naipakitang solidong ebidensya ng pandaraya maliban sa sarili niyang kwento, talo siya. Kinatigan ng korte yung mga kapatid na lalaki. Ang sabi ng batas, ang simpleng pagiging mas nakukumbinsi lang ng kwento o yung preponderance of evidence ay hindi sapat para i-cancel ang titulo.
nananatiling buo at may bisa ang free patents ng mga kapatid niya. Pagprotekta sa iyong mga karapatan sa ari-arian. So ano ang practical takeaway natin dito para maprotektahan mo ang sarili mo laban sa intimidation ng pamilya? Simple lang, kung ikaw ang nakapangalan sa titulo, ikaw ang in control. Pangalawa, huwag kang magpapadala sa mga sigawan o pananakot na puro salita lang. Pangatlo, kung may mag-aangkin man, sabihin mo, sige, bigyan mo ako ng formal na utos mula sa korte. At lagi mong tatandaan, pagdating sa batas, ang papel at titulo ang lagi nagpapanalo, hindi ang simpleng pangako. Bago tayo magtapos, gusto kong isipin mo to ng mabuti at tingnan ang sarili mong mga dokumento. Hawak mo ba talaga ang ultimate legal shield, yung malinis na titulo na nakapangalan lang sa'yo? O umaasa ka lang sa mga lumang pangako ng pamilya ninyo? Dahil kapag dumating na sa puntong nagkaipitan at nagkabanggaan, alam na natin ngayon kung sino ang laging kakampihan ng batas. Hanggang sa susunod nating paghihimay.